Okay, bago mga nakaraan po nating napag-aralan po, no, kung hindi po ito nawawaglit sa ating mga isip, no, ang title po nito ay nasa inyong screen at maliwanag po na inilahad ni Apostol Pablo at sinulat ang pagkabuhay na muli ni Kristo at ang pagkabuhay na muli ng mga mananampalataya. Kung walang pagkabuhay na muli ni Kristo, wala po tayong matatanggap na buhay na walang hanggan, mga kapatid. Wala tayong hahantayin na pagkabuhay na magbuli para sa mga mananampalataya. Kaya po, ang nais ko po ay sundan niyo po ako. At kung kayo po ay may mga hawak na Biblia sa oras na ito, handa niyo po, no, dahil meron po akong mga salita na ipapahayag sa inyo na hindi niyo po makikita sa inyong screen, mga kapatid. Ito po'y pagpapatuloy lamang ng mga nakaraang pagtuturo o pagbabahagi ng mga inilahad ay sinulat ni Apostol Pablo. At bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na yumuko at tayo po ay sama-samang manalangin sa oras nito. O aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Ama, hinihiling ko po sa pamamagitan ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo at sa patuloy na paggawa ng Santong Espiritu, gabayan mo po kami. Turuan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng kaalaman, karunungan na nanggagaling sa iyong mga salita. Sa gabing ito, Panginoon, nais namin na ikaw lamang ang maparangalan. Ikaw ang maluwalhati at madakila. At inihiling din namin aming Diyos at Guro. Tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo kami na maunawaan namin ng lubusan sa tulong ng Santong Espiritu na maunawaan po namin ang iyong mga salita. Alisin mo po sa aming mga isipan ang nagdadalawang kaisipan. Tulungan mo kami ng aming isipan ay makapag-focus sa iyong buhay at mabisang salita, Ama. Iniling ko po, Panginoon, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ito po yung title, mga kapatid, no? Papakita natin yung title, no? Kasi hindi natin alam po kung tayo po'y present ng mga nakaraan po. No, kaya binabalik-balikan na. At babasahin ko po na magmuli yung mga talatang una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, no, ng 1 Corinthians 15, hanggang sa makaabot tayo ng 11. At lulundag na po ako, no? Para po sa kaalaman ng bawat sa lulundag na po ako sa pagbabalangkas ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Ito po'y binalangkas ni Apostol Pablo. Okay, from verse 1, ulitin po natin. Yan. Pakinggan po natin maigi, ha, mga kapatid, ha. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko, paulit-ulit po ito, no? Baka 3 ulit ko po ito, na ulit-ulitin po sa atin, no? Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, ang good news
Sa wikang Hebreyo po, no? Good tiding. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap. Listen po mga kapatid, ang magandang balitang inyong tinanggap. Natanggapin niyo po, no, ang salita ng Diyos at naging saligan ng inyong pananampalataya. Personal acceptance po yan, mga kapatid. No? Yan po'y isang testamento na makikita niyo, verse 2. Dahil naging saligan ng inyong pananampalataya, verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Makikita niyo po, no? Yung iba, naging saligan po, pinanghawakan nila yung salitang tinanggap nila. Pero meron pong iba, mga kapatid, na walang kabuluhan ng kanilang pagsampalataya. Sa pangatlong talata po, sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat. Sabi po na Apostol Pablo, ang tinanggap ko rin. Maging si Apostol Pablo po, meron siyang personal na pagtanggap sa salita ng Diyos, sa mabuting balita. Tingnan niyo po sa inyong mga screen, mga kapatid. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y, ito po yung tinanggap ni Apostol Pablo, naging saligan na po ng mga mananampalataya. Na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Ito po ay tinanggap ni Apostol Pablo at naging saligan ng kanyang pananampalataya. Sa talatang 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Yan po ay tinanggap ni Apostol Pablo, ang magandang balita na naging saligan ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Maging si Apostol Pablo po. Ito po'y isang testamento ng Diyos. Ang pagkamatay ni Kristo sa krus dahil sa ating mga kasalanan ay nangyari na po. Siya'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Sinasabi po ng banal na kasulatan. Pangalawa, ito po yung nangyari na. Kaya po ang testamento ay buhay na po, mga kapatid. Pinagtibay na po dahil naganap ang dalawang ito, mga kapatid. Pinagtibay na ang testamento. Ang kasulatan ay pinagtibay na po. In verse 5, at siya ay nagpakita kay Pedro una, pangalawa, sa 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Sila po'y nakasaksi, mga kapatid. Sa panahon natin nito, mga kapatid, tayo'y mga buhay na saksi tungkol sa pagkamatay ni Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kalulihay nagpakita rin siya
sa akin. Sabi ng Apostol Pablo, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon, isinilang po, no? Nakita po natin yung lumang pagkatao ni Apostol Pablo at nang siya'y isilang na magmuli. Sabi niya po sa salaysay niya, no? Ipinanganak ng wala sa panahon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat ang lumang pagkatao po ni Apostol Pablo, talaga naman po, inusig ko ang iglesia ng Diyos. Yan po yung lumang pagkatao ni Apostol Pablo. Makasalanang tao. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y naging isang apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan. Tingnan niyo po, no? Naging makabuluhan ang kusang pagtanggap ni Apostol Pablo sa magandang balita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Naging makabuluhan, hindi katulad ng ibang tao. Walang kabuluhan ang kanilang pagsampalataya sapagkat hindi nakikita sa kanilang mga gawa. Kay Apostol Pablo, naging makabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Ayon sa kanyang salaysay. Katunayan, nagpagalako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayanan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Ito po'y kaloob ng Diyos, mga kapatid. Kung tayo po ay nakakapagpahayag ng magandang balita, ito'y dahil sa masaganang biyaya sa atin ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ito'y niloob ng Diyos. Hindi ito niloob ng tao, kundi niloob ng Diyos na mangyari sa isang tao, kaya siya nakakapagpahayag ng salita ng Diyos. Ito yung mga iba't ibang spiritual na kaloob ng Diyos, mga kapatid. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. Ang doktrina ng pagkamuhay na magmuli ni Kristo. Dito nakasalalay, mga kapatid, naging saligan ng ating pananampalataya. Nang si Jesus ay mamatay sa krus upang tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. At siya'y namatay, ibinurol at pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Saksi ka ba, kapatid, sa testamentong ito? Yan po ay isang hamon sa ating lahat. Mga kapatid, lulundagan ko na po ito, ha? Sandali lang po. Lulundagan ko po. Aalisan ko na po ito, no? At lulundagan ko po paano binalangkas ni Apostol Pablo ang balangkas ng pagkabuhay na muli. Sa mga talatang ito po, no, babasahin po natin. At samahan niyo po ako, mga kapatid. 2 kinatawan. Paano ba mabubuhay? Paano mabubuhay ang mga mananampalataya? Ang tanong po, mga kapatid, 2 kinatawan, no? Sang-ayon po yan sa banal na kasulatan. Sa mga talatang ating pong tutunghayan.
Ang una ay si Adan. At ang labi ng pagkamatay. Si Adan bilang tao at ang labi ng kanyang pagkamatay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Ipinapakita po sa mga talatang ito, mga kapatid. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Si Adan na isang tao, kaugnayan ko sa kanya bilang tao, para makita po natin, no, para mapagtanto natin, no, maunawaan natin kung ano po yung pinapaniwalag ni Apostol Pablo. Relasyon ng isang tao sa tao, mamamatay. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan bilang tao. Tao tayo, no? Kung may kaugnayan tayo sa isang tao na katulad ni Adan na namamatay. Yun po yung binabanggit na Apostol Pablo. Pangalawa, ay si Adan at si Kristo. Okay, ha? Tignan niyo po, maigi. Pangalawa ay si Adan at si Kristo na nagdulot ng kaugnayan. Tao, si Kristo. Okay. Kaugnayan sa isa't isa. Kaya nagkaroon ng buhay, ng pagkabuhay na magmuli. Dahil po naging saligan ng ating pananampalataya ang pagkamatay ni Kristo sa krus at pagkabuhay na magmuli. Nagkaroon ng ugnayan. Naging saligan ng inyong pinanghawakang pananampalataya. Ang si Adan at si Kristo na nagkaroon ng kaugnayan sa isa't isa. Kaya nagkaroon ng pagkabuhay na magmuli sa mga talatang sumusunod. Hindi naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Hallelujah! Pagmasdan po, no? Si Jesus ay nagkatawang tao, tama? Gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Susunod na talata, sinabi po ng Apostol Pablo, sang-ayon po sa salita ng Diyos. Kaya hindi naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang relasyon sa Diyos. Si Adan bilang tao nagkaroon ng kaugnayan o relasyon kay Kristo kaya nagkaroon ng pagkabuhay na magmuli. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? Naunawaan po ba natin, no? Ang tatlong pagkabuhay na magmuli sa mga talatang ito, mga kapatid. Ang pagkabuhay na muli ni Kristo, ang una sa lahat ay ang Diyos, anak ng Diyos, si Jesucristo. Siya ang una pinuhay na magmuli ng Ama, ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo, ang una sa lahat. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Hallelujah. Ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Sabi ni Apostol Pablo, ang masidhing kagalakan ng muling pagkabuhay sa pagparito niyang muli sa talatang 23 pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng kanyang pagparito.
Kung tayo daw po ay may kaugnayan kay Kristo sa panahong ito, ng pagparito niya muli, mga kapatid, malalasap natin lahat yan, pangako ng Diyos. Ang pagkabuhay na muli sa lumang tipan ay malaking hirap o tribulation ng mga mananampalataya. Sa talatang 24, at darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. 1,000 taon na paghahari. Mga kapatid, 1,000 taon na paghahari. Pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Makita niyo po, no? Sa sanlibutan. Paghahari sa sanlibutan, pamahalaan sa sanlibutan at kapangyarihan sa sanlibutan. Alam niyo po kung ano yan, mga kapatid? Ang dyablo. Ang dyablo na pinangaharian ang sanlibutan. Verse 26, ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Alam niyo po, kung maaalala niyo po mga kapatid, ang unang isinugo ng Diyos, si John the Baptist, ipinangaral niya po na ang tao'y magsisi sa kasalanan at tumalikod. Magsisi at tumalikod sa paggawa ng kasalanan. Ito ang mahigpit na kinalaban po ng Panginoong Hesukristo, ang lupigin ang kamatayan. Mga kapatid, napakabuti po ng Diyos. Ang panghinaharap na kahariang itinatag sa mga talatang ito. Basahin po natin. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. At ang verse 26, ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan, mga kapatid. Kaya po ang tao, kung siya po ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, kapatid, yan ang espiritual na kamatayan. Nakakalungkot di po ba? Papaano lang kung walang kabuluhan ang kanilang pagsapalataya? Mga kapatid, kamatayan ang naghihintay. Sa kasalanan. Nakakalungkot po. Sabi po sa banal na kasulatan, ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Ibinigay na po ng lahat ng Ama sa kanyang kaisa-isang anak
ang lahat ng kapangyarihan, pamamahala. Kaya po mahalaga ang inyo pong pagtanggap sa salita ng Diyos. Once na tinanggap ng isang tao ang salita ng Diyos na naging saligan ng kanyang pananampalataya, tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo. Hindi lamang tinanggap mo ito, kapatid, kung hindi naging saksi ka pa. Sa pagkamatay ni Kristo sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y ibinurol, inilibing at pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Saksi ka yan, kapatid. Kung saksi tayo sa magandang balitang ipinangaral ni Apostol Pablo, ito'y ating ibabahagi sa maraming tao na nasa ating paligid, sapagkat ito'y buhay na pananampalataya. Sabi ni James o ni Santiago, kailangang makita sa ating mga gawa. Sumasaksi tayo sapagkat ang pananampalataya ng pananampalatayang Hudyo ay naging saligan ng ating pananampalataya, mga kapatid. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos, Amang nasa langit, ay mangingibabaw sa lahat. Mga kapatid, ang Diyos Amang nasa langit ang nagplano ng lahat ng ito. At ito po'y buong karunungan at kalakasang ipinatupad ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Mga kapatid, yan po ang sinasaad ng mabuting balita. May mga nagtatanong na kapag kayo po ay nagbabahagi sa labas, sa field, mga kapatid, maaaring mapunta po kayo sa usapang ang disenyo ng katawang panlupa at panlangit sang-ayon sa pagkakatulad. Baka mamaya po tanungin kayo, ano ba magiging disenyo ng aking katawan sa pagkabuhay na magmuli ng mga mananampalataya? Sang-ayon po kay Apostol Pablo, mga kapatid, sandali lang po. Sandali lang po, tinitignan ko lang po yung oras. Pagkakaiba ng binhing itinatanim at binhing inaani. Ikinumpara po ito ni Apostol Pablo sa isang buto. Basahin po natin yung mga talata po. No? Subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Totoo naman po ito mga nagtatanong na ito. Pero kung titignan niyo po, no, hindi naman sila mga pilosopong tao. Totoo lang po yung mga pagtatanong nilang ito. Ano magiging uri ng katawan nila? Ang sagot po ni Apostol Pablo, tignan niyo po kung paano sumagot po. No? Si Apostol Pablo, hangal. Hindi mabubuhay ang binhing itinatanim hanggat hindi iyon namamatay.
Pagmasdan niyo po yung binhi, mga kapatid. And napapansin niyo po ba yung binhi na po yung buto? Ito po yung tinutuyo muna, no? Ito po yung bunga, no? Nasa bunga po ito. Kukunin yung binhi, no? Pag magugulang na po ito, no? Binhi. Tutuyuin po muna ito, mamamatay. Kaya sagot po, tignan niyo po, mahigpit po magturo si Apostol Pablo, ha? Akalain niyo, ako nagulat po, nasabihan kang angal. Hindi mabubuhay ang binhing itinatanim hanggat hindi iyon namamatay. Balansehin po natin, mga kapatid, ha? Ang mga binabanggit po dito, no? Ayan. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki na. Yung para po ba tayo nagtatanim na malaki ng halaman? Hindi po ganoon, no? Kundi ito po yung nagmumula sa binhi, no? Meron po siya talagang pinanggalingan. Kaya ang banggit po ni Apostol Pablo, at ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi. Tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. May sinimulan po talaga, ha? May namuo po. Kumbaga sa relasyon po, may namuo. May sinimulan. Kaya ikinumpara niya ito sa binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon. Ayon sa kanyang kagustuhan, bawat binhin, binigyan niya ng angkop na katawan. Pagmasdan niyo lang po yun yung sarili, ganyan pa rin po yan, as is pa rin. No? Kung kayo po ay balingkinitan, o medyo mataba, payat, o hindi kataasan, o kumbaga sa ano po yung pandak, matangkad, yan pa rin po yan. Kaya sinabi niya po, ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon. Kung ano po yung sinimulan ninyo po, no? Yan na po yan. Na binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Kung ano yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa bawat binhi, binigyan niya ng angkop na katawan. Kaya nga lang po may mga pagkakaiba. No, sa salaysay po ni Apostol Pablo, no po, nilarawan niya po, no, ang laman ng tao, hayop. Basahin po natin mga talatang ito. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Lahat ng may buhay po. Iba ang laman ng tao at iba ang laman ng hayop. Iba ang sa mga ibon at iba ang sa mga isda. May kanya-kanya po silang angkop na laman. Sa tao, may pagkakaiba po sa mga hayop o mga ibon, no? Isda na may mga laman. Pagkaiba ng liwanag, pati po yung liwanag ng buwan, ningning ng mga bituin, at araw. Makikita niyo po, no? Sa mga talatang ito. May mga katawang panlangit at mayroon namang katawang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Mga kapatid, no? Yung pag tinitignan niyo po yung laman ng tao, yan po ay nagsimula po, no? Babalikan ko lang po, no? Nagsimula po yan nang ang ama mo at ang ina mo ay magsiping. Ang nanay mo at ang tatay mo
ang kanilang laman. At ikaw ang naging bunga. Laman ng tao. Laman ng iyong magulang, ng iyong ama at ng ina, at nang isinilang ka, laman ng iyong ama at ina. Ikaw ay laman ng tao, mga kapatid. Binabanggit po, no, may mga katawang panlangit at mayroon namang katawang panlupa. Pinaghahambing-hambing po, no, ni Apostol Pablo. May mga contrast po, no, na mapapansin kayo. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Balansehin niyo po, no, at suriin ang bawat sinasabi po ng salita ng Diyos. Iba ang liwanag ng araw at iba ang liwanag ng buwan. Pero nagbibigay sila ng liwanag. Parehas sila nagbibigay ng liwanag. Pero kakaiba po ang araw at liwanag ng buwan. At iba rin ang ningning ng mga bituin. Pag tinitignan niyo po, no, napakagaling po ng salita ng Diyos. At maging ang mga bituin ay magkakaiba ng ningning. Napapansin niyo po yan pag tinitignan niyo po. Oh, ma-amaze kayo po, no, sa mga nilalang na ito ng Diyos. Hallelujah. Ang kadalisayan ng pagkabuhay na muli ayon sa paglalarawan ng bagong katawan na nakahihigit sa lumang katawan. Tingnan niyo po, no? Yung lumang katawan na nakakahigit ang bagong katawan. Oh, napakasarap pong basahin ng salita ng Diyos. Talaga pong maliliwanagan tayo, no? At ito po'y mahalaga. Lalo-lalo na po mga kapatid do sa mga nagsishare. No, nagbabahagi ng magandang balita. Kailangan po na ipaliliwanag natin ang mga bagay na ito. Sapagkat matatalino po yan, ng mga taong yan. Nanunuri din po tayo, no? Sinusuri tayo ng bawat salitang atin pong binibitiwan. Tingnan po natin kung gaano ang kadalisayan ng pagkabuhay na muli ayon sa paglalarawan ni Apostol Pablo ng bagong katawan na nakahigit sa lumang katawan. Sa mga talatang sumusunod. Ang lumang katawan na nabubulok. Tingnan niyo po, no, kung paano po yung nilikom natin bawat talata. Na po, unang talata, pangatlong talata, pang-apat na talata o pangalawang talata. Kaya po makikita niyo verse 42a, 43a, 43c, 44a, kung paano po natin dilikom yung lumang katawan na binabanggit na nabubulok. Si Adan, ang unang tao, namatay, nabubulok. Bakit po? Sapagkat wala siyang kaugnayan, wala siyang relasyon nung unang panahon kay Kristo. Yan po, basahin natin ang mga talatang ito. Para po maliwanag, kasi po, kung babasahin natin ng dire-diretso, hindi po magliliwanag sa ating mga isipan, mga kapatid. Katawang lupa ay nabubulok sa mga talata pong sumusunod. 42a. Ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay nabubulok. Bakit? Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang unang Adan ay mula sa lupa.
Tingnan po natin, ilagay po natin yung ating sarili, yung dati nating pagkatao, yung luma nating pagkatao. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Isinilang sa alabok, babalik sa alabok. Katawang panlupa na walang karangalan at mahina, sabi po sa talatang verse 43a, walang karangalan, mahina ng ilibing. Katawang pangkaraniwan, inilibing na katawang physical, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kaya po mahalaga po, no, ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay ng mga mananampalataya, mahalaga po ang salita ng Diyos. Inilibing na katawang physical, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Mga kapatid, naalala ko po, no? Wala sa inyong mga screen, ngunit sinabi po ni John. Mga kapatid, samahan niyo po ako in John chapter 6, verse 63. Mga kapatid, kung nandoon po kayo, no, sa mga hawak ninyong Biblia, Aklat ni Juan, Kabanata 6, talatang 63. Isang talata po, mga kapatid, pansinin natin. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Kaya nabanggit ko po, mahalaga ang salita ng Diyos na naging saligan ng inyong pananampalataya. Na katulad ni Apostol Pablo, tinanggap ko rin ang salita ng Diyos. May relasyon pong pinagmulan. Sabi po dito, no, sa talatang isa lang po, no, in verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Mga kapatid, thank you po. Mga kapatid, ang salita ng Diyos bilang mananampalataya, naging saligan na ng ating buhay. Uulitin ko po, no, in John chapter 6, verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Mga kapatid, hindi lamang tayo bilang tao nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na namutawi sa kanyang labi. Mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang naging saligan ng ating pananampalataya. Puputulin ko muna po dito, no? At loobin po ng Diyos na ito po muli natin balikan, no? Sa first Sunday of October. Salamat po at ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. To God be the glory po. Hallelujah. Salamat po, Pastor Ed. Salamat po, Pastor. Good evening, Pastor. Good evening po. Sige po, at i-ads. Yes, opo. Sige, let us feel ourselves in the presence of